hindi na natin maibabalik, lalong-lalo na sa anak mo. Kaya ako napabalik dito. Kung okay sa'yo at sinadya kong bumalik na nandito ka para matulungan kayo. Mailapit ka sa maraming tao. Hindi pwedeng ganito na medyo. Although alam ko na may mga nadaanan kaming kapitbahay, pero ngayong wala ka, pag nagkaroon ng problema, kanino lalapit siya? So ang gusto kong mangyari dyan, Lloyd, kausapin mo ang mama mo. Ano bang pagkakaalam ng mama mo okay naman sa kanila na nag-asawa kayong bigla? Wala na po kasing nagawa eh, kaya parang ganun, okay na lang rin po sa amin. Wala. Oh, so yun naman pala. At saka, alam mo, ganyan talaga yung mga magulang natin. Sa umpisa, masasaktan sila. Kasi intimano, may mga pangarap talaga sila. Pero andyan na yan. Napag-usapan na namin yan. So, ang hiling ko lang sana sa'yo, ano mo kamahal, yung mag-ina mo, asawa mo, at anak mo, dapat isipin mo rin yung kapakanan, kaligtasan nila. Andoon na ako, gusto mo talaga manindigan. Gusto mong ipakita sa iyong biyanan, sa iyong magulang na kaya mo. Pero gaya ng aking sinabi, huwag mo naman sanang mag-sacrifice yung anak mo sa ating pride. Sorry kaya ako nandito, gusto ko kayong tulungan. Sana, sa bahay ba ng nanay mo, mayroong may maupahan ba tayo pansamantala? Kalapit yung bahay. Oo. So, Po, baka meron po. ayaw mo bang itira ang asawa mo kasama ang nanay mo? Gusto mong Wala lang po kaming pangdadang po. Yung priority po namin nasa bata na. Oo, tama yon. Kasi noong panahon na hindi pa kayo nag-aasawa, ayan, ngayon nasabi mo na step, priority na yung anak. Kaya yun yung sinasabi ko na, pag nagkaanak kayo, mararamdaman ninyo kung gaano kahalaga, kaimportante ang anak. Ganon din nararamdaman ng mga magulang ninyo. Magulang mo, nung nag-asawa kayo, bigla nasaktan sila. Diba sabi mo, sa bibig mo na nanggaling na priority na yung mga anak. Ganon sila. Tapos bigla kayong nagsipag-asawa na parang hindi napagplanuhan, parang nabigla na lang. Diba? Pero hindi pwedeng mag-sacrifice yung anak. Kasi gaya nito, tag-ulan. Ayan, tinan mo, bago kami nakarating dito, putik-putik talaga. So ang gusto ko dyan, Lloyd, sana maghanap tayo ng mauupahan malapit sa biyanan, nanay mo. Kasi alam mo, eto, nasa malayo ka. So ano't anong mangyari, sino ang tutulong sa pamilya mo? Sa asawa at anak mo? Pamilya mo pa rin. Di ba? Wala, hindi nila matitiis yan, lalo pag nakita na nila yung apo nila. Okay? So, kung wala kayong panggang, wala kayong aalalahan, tutulong si Daddy Frankie and team, at saka may mga kababayan tayo, mababait. Basta ipakita nyo lang na sincere kayo at tutulungan namin kayo. No? Okay. Tapos John Lloyd, ang uwian mo talaga dito weekly. Kaya nga once a week, tuwing Miyerkules. Ayan. So, tapos step napansin ko lang, no? Wala ka bang ibang damit? Kasi syempre mag-isa ka lagi dito. Pag ganyan pa sexy, marami talagang mapapatingin. Although alam ko na walang tao dito, pero para security mo na rin. Dati pa po itong damit namin dun sa magulang ko. Ko pa kami nakatira. Hindi pa po kasi kami makabili kasi po inuna namin yung gamit ko. Yung gamit ng mga anak mo. Sige, bali. Kahit yung mga na lang step, bili kayo ng mga damit na yung mura lang, no? Hindi kagaya ng mga yung mababang price lang para, 'di ba? Isipin nyo ngayon. Alam ko, naintindihan ko, hindi nyo pa basta-basta maiiwan yung ganyang pananamit, lalong-lalo na sa edad ninyo. Pero syempre, nanay at tatay na kayo, maging matured na kayo, no? Pero sa ngayon, alam ko nga gaya ng aking sinabi, hindi nyo basta-basta maiiwan pa dahil mga bata pa kayo. Kaya nga gusto ko, lumapit kayo sa magulang nyo para every time na may nakita sa inyo,
walang ibang magsisita at magtuturo sa inyo, yung magulang ninyo. Kaya ikaw, dahil ikaw ang father de pamilya, usapin mo nanay, tatay mo, mangupahan kayo, pansamantala, malapit doon sa kanila. Para pag aalis ka na magtrabaho, ibibilin mo. Yung mag-ina mo, o nay, tay, di ba? O sige, sabihin natin, kanino ka ba magtitiwala? Siyempre, sa magulang mo, di ba? Kasi sa totoo lang, naghahanap-hanap na kami ng maupahan na malipatan nyo. Pero hindi ako makapag-decide hanggat hindi kita nakausap. So, sa lalong madaling panahon, sana magawa natin ang paraan. Okay? So, sa araw na ito, lilipat tayo. Pwede ba tawagan natin ang nanay at tatay mo? Okay lang naman po. Okay lang. Sige, sige. Mabuti mga kababayan, kahit na bata pa tong si John Lloyd, nakikita kong maalalahanin sa kanyang anak. Doon nga lang ako nagkaroon ng question sa kanya dahil sa kanyang paninindigan na gusto niyang tumayo sa kanyang sariling paa, ipakita sa kanilang magulang is hindi safe. Although naintindihan ko naman, ayon sa kanyang mga kababayan, itong bahay na to is lumang bahay ng kanyang lolo't lola na hindi na tinitirhan. Kaya kung mapapansin nyo, lumang-luma, tapos hindi pa secured, walang mga dingding kasi nga po luma na to. Pero okay na yan, hindi po aalis ang Team Daddy Frankie dito mga kababayan hanggat hindi namin sila naisasama, mailipat kahit maliit lang na kwarto, basta safe kayo. Dahil alam nyo ba, maraming nakapanood sa mga videos na in-upload namin is wala silang inisip, sila mismo nag-aalala sa kaligtasan ng iyong pamilya, no? Pero John Lloyd, may tanong sana ako sa iyo. Paano ba kayo nagsimula? Paano mo siya niligawan? Sa FB lang po. Sa Facebook? Opo. Paano mo siya naging friend na? Wala. Di ba uso po yung friend-friend po? Oo. Pag may day, chat na lang po. Sa FB, chat. Doon kayo nagsimula. So, ibig sabihin, kaya ang bilis ng pangyayari. Si Steph naman, ano yun, sa FB kanya niligawan, Opo, sa Facebook. tapos pumunta na sa bahay mo. Opo. Pupunta-punta po dun sa Patago din po. Patago talaga. Patago din po yung pagpunta niya. Tumatakas kayo. Nung time na nag-aaral pa siya, Parehas po kami. parehas kayo nag-aaral. So ngayon, na-stop na yung pag-aaral nyo. Opo. Sayang, no? Diba? So, paano yan? Wala ka ng balak mag-aral ulit. Pwede pa naman mag-aral ulit eh. Hindi na po. Iyaano ko na lang po sa anak ko. Magtatrabaho na lang po ako para makapag-aral ng maayos yung anak ko. Kahit ako na lang yung magtatrabaho para sa anak. Si Steph naman, gusto pa mag-aral. Hindi na rin. Pero sana kung magkakaroon kayo ng chance para mag-aral kahit isa sa inyo, importante pa rin, no? Although talagang mahirap, pero ang payo ko sa inyo, sana, no, hindi na muna sundan yung baby nyo kasi sa hirap ng buhay ngayon, dahil na aking sinabi, lahat ng bagay pinagpaplanuhan, no? Pero nakita ko naman, sana kahit anong pagsubok dumating sa inyo, talagang lagi kayong mag-usap, no? Alam ko sa pagsasama ninyo, sa ikli ng panahon na pagsasama ninyo at nabiyayaan kayo ng napakalusog na baby, sana maging strong kayo parati, no? Kung ano yung sinimulan ninyo hanggat tumanda kayo, although malayo pa yon, basta ang payo ko lang maging strong kayo, no? Si Steph, may tanong ako sa iyo, Steph. Kung sakasakali ba, Steph, halimbawa bigyan ka ng chance para balikan ang panahon, bumalik sa unang panahon, anong gusto mong balikan? Anong panahon babalikan mo? High school life po. Bakit? Kasi mas wala pong problema. Masaya po. Sa bagay, totoo yun. Walang kasing saya nung high school, no? Yun yung time na Wala pa pong iniisip. wala tayo iniisip, hingi lang tayo ng baon. Pero ngayon, iniisip mo na ngayon yung anak mo. At ikaw naman John Lloyd, kung sakasakaling bibigyan tayo ng panahon para balikan yung nakaraan, anong panahon ang babalikan mo? Yung panahong nakilala ko po siya, nung nililigaw ko po. Bakit? Doon po ako naging masaya. Sana all.